So yun mga ma'am sir, happy 2026. We are starting our year ng kakaiba. Very unique to dahil lilipad tayo papunta ng Tokyo, Japan. Touchdown here in Haneda Airport. So nabanggit ko kanina, it's our first time here. So ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Walang elevator tong exit. Ito ang last boss talaga dito sa Japan pag nagta-travel. So guys, we're now here sa Appa Hotel. Dito ngayon sa Ginza Shintomicho Ekimae. So itong ramen, pwede mong ibahin yung spice level or spicy level. So yan, complete set na to, complete meal na. So feeling ko sulit na rin siya. So yun mga ma'am sir, happy 2026. So we are starting our year ng kakaiba. Very unique to dahil sakto January 1, lilipad tayo papunta ng Tokyo, Japan. So yun nga, we will be flying out from Hong Kong to Tokyo ngayong New Year. Ayan, I didn't expect na gagawin ko siya. Especially ng solo. Ayun, mapansin nyo ako na mag-isa. Wala si Jam dahil sobrang sponty lang din ng trip na to mga ma'am sir. As in, binook ko siya or pinlan ko siya like less than a month. So I did this for the love of the game. Wow. So meron akong exhibit na pupuntahan or visit sa Tokyo, Japan. And ito lang yung time na pwede ko siyang gawin or pwede ko siyang mapuntahan dahil sobrang limited time lang yung exhibit na to. And it is a once in a lifetime experience for me, kaya hindi ko na siya pinalagpas. Feeling ko kasi magsisisi ako kung hindi ko siya gagawin. Kaya, ayan. Pero yun, I'm just waiting for my boarding dito sa Hong Kong International Airport. So, yun nga, it is my first time then to fly from Hong Kong to Haneda Airport sa Tokyo. Usually kasi pag binagbubook kami ng papunta ng Tokyo, Japan, yung airport na pinipili namin is Narita. Kasi mas mura kasi usually yung flights going to Narita from Hong Kong. Okay? But now, just wanted to try. Ang point of destination natin na airport is Haneda. So yung Haneda, mas malapit din siya doon sa city center mismo. So nung chinek ko, around 40 minutes lang yung biyahe ko from the airport papunta doon sa magiging accommodation natin sa Tokyo, Japan. Yun, I'm pretty excited and hopefully ma-enjoy nyo rin mga ma'am sir ang maging experience natin. I will be sharing so many things on this trip and I will make sure na unique tong experience na to dahil nasabi ko nga very spontaneous, so I will try my best na baliin ng konti, no? So, hindi ito yung usual na ginagawa natin kapag pumunta tayo. Ang pinaka-plano ko lang talaga is pumunta doon for the exhibit and meron akong binook na isang activity rin na i-share ko rin later. So, both are really unique and first time ko silang gagawin. Kaya I'm really excited for that. Mabuti rin pinayagan ako ng job, no? na mag-isa tayo magta-travel papunta ng Tokyo, ng Japan. Especially na, ayun nga, January 1, sakto. So, after nung New Year's Eve. So, nag-celebrate lang kami ng konti, ng cute lang, ganyan. Kasi nga, dalawa lang naman kami. And yun, after ng putukan, after ng kainan, tulog, and then fly na tayo papunta ng Tokyo, diba? So, I think adulting talaga, ganun talaga yung nangyayari. Diba, yung tipong after countdown, okay na tayo doon. First time ko rin tong ginawa kasi nga, nag-change na tayo ng phone. So, ngayon supported na yung eSIM dito sa phone natin. Kaya I downloaded itong app na Airalo. This is not sponsored, by the way. Basically, this is like my first time to try this and I just purchased
Japan data plan, which I can just activate after or once I arrive doon sa Japan. So ito yung isa kong bagong ginawa for this trip. So later share ko sa inyo yung review natin kung talagang sulit, and I paid for 29 and 50 USD for this one. So that's around siguro 1,700 pesos for 7 days na yan na unlimited data. Okay? And around 230 Hong Kong dollars if you're, coming here from Hong Kong. It's officially our first meal of 2026. Hindi ko magkamali. Right, so dito lang yan sa Master Hung. Malapit lang sa sa gate natin, which is gate 60. Ano lang to, $68. Then nag-add lang ako ng water. Kasi hindi pwedeng i-change yung drink to bottled water. So, soft drinks na lang tayo. Aga ng soft drinks, but pre-game natin. Pre-game talaga. Diba, ramen kunwari. Pero instant noodles lang to with luncheon meat plus fried eggs. So meron pa naman tayong 1 hour before boarding time. And malapit na lang naman yung gate natin dito, kaya hindi tayo kailangan magmadali. Diba? Boarding now. Medyo full ang flight. I actually didn't expect na sobrang dami magta-travel ng January 1st. Like even yung airport, it's packed. Although dito naman sa Hong Kong International Airport, di naman sobrang hassle mag-travel talaga. We are on our way to Japan. Let's go. Starting the year right. May we have your attention, please? The aircraft is now being refueled. Please remain seated. So yeah, adulting is realizing aisle seat is much better than window seat. Totoo lang. Especially sa mahiin like me. This is the place to be. Hopefully walang umupo. Like dito sa middle seat, pinili ko talaga to dahil malapit din sa toilet or sa comfort room. Touchdown here in Haneda Airport. So nabanggit ko kanina, it's our first time here. So let's see. Sana mabilis lang din yung proseso. Past few trips natin dito sa Japan, medyo natagalan tayo dun sa immigration kasi sobrang daming tao. But yeah, hopefully mas okay ngayon, and pretty excited for this trip. Nakuha natin yung baggage natin and sobrang bilis ng immigration ngayon. So far, I prefer yung process or yung sistema nila dito sa Haneda Airport versus dun sa Narita. Mas makabago siya in a way dun sa Narita. Although, ayun nga, may sistema naman, but siguro mas marami talagang tao na pumupunta doon. But yun, sobrang ganda nung proseso nila rito. Kaya I would really advise na gumawa na or gamitin nyo na yung Visit Japan web nila kasi mas mapapadali yung proseso or yung paglabas ninyo, pag-go through dun sa immigration kapag meron na kayo nun, naka-sign up na kayo prior to your visit here sa Japan. So, now we are here sa Haneda Airport pa rin to. Tapos, nandito na rin yung KQ line. So, ito yung sasakyan natin papunta doon sa accommodation natin dito sa Tokyo. Sa Ginza area siya. So, ito yung, I think, isang way lang or isang train lang to, tuloy-tuloy lang. Hindi na kailangan lumipat. Kaya ito yung preferred ko na line going there. So, yun. I also have my iCoca card. Meron na ako since nakapunta na tayo rito ilang beses na. So, loloadan na lang natin siya para makasakay tayo dun sa train nila. So again, if you are going to Shinagawa, Ginza, Yokohama,
and Asakusa. Ayan, itong KQ line, yung recommended line for you to take from Haneda Airport. So yun mga ma'am sir, nandito tayo ngayon sa Takaracho Station. So dito nga malapit yung, itong station na to yung malapit sa Appa Hotel Ginza Shintomochi Ekimae na binook nga natin for our accommodation dito sa Tokyo. So around 10 minutes na walk. Pero yun, nag-transfer pala ako ng train kasi Limited Sky Express na train, hindi siya mag-stop dito sa Takaracho. So kailangan ko lang bumaba kanina sa Shimbashi Station and then nag-antay lang ako ng another local train na mag-stop dito sa Takaracho. So that's pretty much it sa ating naging commute papunta dito sa ating accommodation dito sa Ginza. Lakad lang tayo papunta doon, then I will tour you dun sa hotel natin dito sa Tokyo for this trip. So usually talaga yung mga kalaban dito is ito yung mga walang elevator. So ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Walang elevator tong exit. Abay magaling. So, ayan, dalawang maleta pa yan. Ha? Kakayanin ba JB Domingo? Kakayanin. Ito ang last boss talaga dito sa Japan pag nagta-travel. Okay guys, we survived. Ay, next time siguro hanap tayo ng merong elevator. Kasi A4 and A5 wala. Akala ko lagtas na kasi may escalator kanina pero napagtagumpayan natin yun. So ngayon lakad na tayo for 10 minutes from here sa Takaracho. So we're finally here. This is Appa Hotel Ginza Shintomicho Ekimae. This is the neighborhood. Medyo chill yung neighborhood. Although wala nakita masyadong maraming mga convenience store. Very residential or hindi busy masyado yung area na to kaya I think okay na rin. But let's see, di ba? Dito sa area na to maraming Appa Hotel kaya make sure na ipin nyo yung tamang Appa Hotel, right? Because dito I think meron pa yung Ekimae Kita na Appa Hotel dito rin mismo sa Ginza Shintomicho. So yun guys, we're now here sa Appa Hotel dito ngayon sa Ginza Shintomicho Ekimae. This is not the first time na nag-try tayong mag-stay dito sa Appa Hotel. So, nung first time na nag-stay ako dito, or nag-stay kami rito ni Jam, dun yun sa Higashi Nihonbashi Ekimae. Yung Appa Hotel na yun, medyo mura siya, but hindi maganda yung location. But this one, malapit siya sa Ginza. So, location-wise, I think it is much better. Maraming Appa Hotel around Japan. Isa lang to doon sa mga hotels sila rito. Expected ko na sobrang liit lang. Kasi yun nga, nag-try kami ni Jam dito before. Sobrang liit lang niya and dalawa pa kami nun. Diba? Imagine, ganitong space, dalawang tao. But since yun nga, mag-isa lang ako ngayon, so hindi na ako nag-rent or hindi na ako kumuha ng malaking space pa. Kasi yun nga, mag-isa lang din naman ako. And eto kasi mura since spontaneous lang din yung trip. So nagtingin lang ako ng mura na maganda rin yung location. And this is the one that I thought okay. Which is, for me, wala naman akong kaso doon. Basta, ang mahalaga, may pagstayan tayo at may bidet. Pasok nyo, ayan na yun, merong full body mirror dito. Dito ko na nilagay yung mga gamit natin for now. Meron naman silang parang luggage stand na pwedeng gamitin dito. And ito lang yung space niya talaga. As in, ito na yung entrada niyan. And then, pagpasok, nandito na rin yung bathroom. So, ayun. As expected, maliliit talaga yung spaces dito sa Tokyo or yung mga hotel sa Tokyo. The magical toilet na may bidet. Alam mong nasa Japan ka kapag may ganito, di ba? Then, kompleto naman na yung toiletries. Nandito lahat. Hindi nyo na kailangang mag-atubili na mag-bring pa ng sarili nyo, meron na dito. So yan, ito na yung bed. So this is a double bed, non-smoking room. So I booked this for 1,600 or 1,700 Hong Kong dollars. Ayan, lalagay ko na lang dito yung conversion kung magkano siya in peso. Pero for 5 nights na yan, kaya for me, for its price,
goods na to sa akin, di ba? I booked this sa Agoda. Kukumpara rin ako kung saan okay. And so far, yung Agoda na rate, yung pinaka mababa or pinakamura dun sa travel dates na to. Okay? Meron sila rito electric kettle. May kasama na mga water. Of course, meron na. Tapos, meron na sila rito vanity. Oh, maka-vanity naman, nakala mo. Ayan, then meron na ring mini refrigerator. This is definitely a very affordable accommodation na pwede nyo i-consider kung pupunta kayo rito sa Tokyo, Japan, or specifically in Japan kasi nga maraming APA hotels around Japan. Tapos, meron na rin silang vending machines and microwave oven dun sa ground floor. Okay, mga konbini foods na gusto nyong i-hit talaga, ipainit, ganyan. So, meron naman sila rito microwave oven that you can use. And we're currently here sa Ginza. And ito nga officially yung unang gala natin dito sa Tokyo for the new year. So, sakto, January 1 ngayon. Ngayon, pupunta na ako doon sa Ginza mismo na area kung saan yung mga shops, kainan, and all that. So, makita niyo, medyo madilim-dilim na. Actually, 4:30 pa lang. Pero, ayan, palubog na agad yung araw. Una nating stop actually is papunta tayo ng Ginza. Actually, sa Ginza na tayo. Pero yun, pupuntahan natin yung shopping area nila rito, which is around Ginza 6. Tapos, yung maraming iba't ibang mga brands na nandun. So, unfortunately, chinan ko na ibang mga stores na gusto ko sana puntahan. But since holiday din ngayon, January 1, dito sa Japan, so most of the stores closed din sila. Kaya ayun, hindi rin pala okay. Kasi unlike sa, I think parang sa Hong Kong, parang ganun din eh. Medyo closed din yung ibang mga stores or shops kapag holiday, specifically kapag CNY. Anyway, palakad na tayo ng Ginza 6 according sa Google Maps. Around 15 minutes ang walk. Pwede naman mag-take ng bus at saka ng train. Pero nung siya ko kasi, if mag-take ako ng train, parang nasa 12-15 minutes din. So, since malamig naman, walkable naman, lakadable naman siya. So, why not, di ba? Gawin na natin yan. Ituloy-tuloy na natin habang may energy pa tayo. As a trentahin, gawin na natin yan. Ito na yung nearest station, metro station dito sa APA Hotel na pinagstayan natin. Ito yun, yung Shintomicho Station. So far, ito yung nearest Family Mart na nakita ko. Pwedeng mag-conveni run if ever, mamaya. Tapos, on the other side, meron ding Lawson. Pero wala ko nakikita ng mga restaurants or fast food chains. So far, I guess, yun yung drawback nitong location natin. But for me, yung neighborhood, it's really giving, alam mo yun, affluence. Hindi kasi yun nga, magaganda yung mga unit dito. Parang residential area yung dating. Tapos, yun din, parang if you want a more chillax environment, neighborhood, goods to. Malapit lang din Chukiji Station dito. Grabe talaga. So far, wala pang nakaka-beat nung lasa. I mean, pagdating sa lasa, pagdating dun sa quality ng sushi na yan na na-try namin sa Chukiji Market. Bukas, merong forecast ng flurries. So, not sure kung makikita natin siya or mag-snow talaga ng literal dito. But yun, merong forecast. So, balitaan ko kayo sa next vlog natin for tomorrow. If ever matuloy ngayon or maramdaman natin ang snow dito sa Tokyo. Ganda nito. Choice. Honolulu Coffee O'Hara. So, nakita ko lang siya dito sa Ginza. Then, meron sila Hawaiian Host Kona Coffee Macadamia.
some of the iconic spots dito sa Ginza. So ito yung Nissan Crossing. So actually, sarado siya ngayon pero sa loob niyan, pwede may mga may mga interactive na mga pwedeng gawin, na mga activities. And then just in front of the Nissan Crossing is the Waco Clock Tower. Ayan. So medyo konti yung tao, hindi masyadong crowded ngayon dito sa may Ginza. And I don't think sinara nila yung street kasi usually sinasara nila yan. Pero siguro may time nga lang. Tapos sarado rin yung mga stores now. Ayan, because it's holiday nga. Gusto ko lang humanap ng pwedeng makainan. For dinner na rin. Early dinner. Ganyan. Balak ko kasi sana tumingin dito sa Uniqlo na store. Kasi yung suot ko ngayon na pants. Ayan, ito Uniqlo pants to. I mean, this is from Uniqlo. And sobrang comfy. And gusto ko kasi hindi na uso yung mga skinny, diba? Ayan, nag-declutter tayo. And so bang bumili lang ganito na klase ng pants. So yan, that is the flagship store ng Uniqlo dito sa Ginza. And isa rin sa medyo kakaiba, no? Dito sa Japan is maaga nagsasara yung mga stores dito. Like, minsan 7 p.m., 8 p.m. sarado na. Kaya kung gusto niyo mag-shopping at yun talaga yung habol nyo, agahan ninyo ang punta. Agahan ninyo ang pagdedesisyon kung bibili nyo ba yung mga bagay-bagay na yan kasi maaga nga siya nang nagsasara. So guys, since wala tayong magawa dito sa Ginza, punta ako na Shibuya ngayon. So from here, around 25 minutes, titake lang tayo ng metro going there. So yun, from Shimbashi Station, lipat tayo ng Omotesando. Tapos, from Omotesando, lilipat tayo ng Hanzomon Line going to Shibuya Station naman. Okay guys, so we're now here sa Shibuya Station. So nag-transfer tayo ng Hanzomon Line kasi mas malapit daw yung exit nitong Shibuya Station Hanzomon Line doon sa restaurant na pupuntahan natin. Kasi yung sa kanina sa Ginza Line, meron na Shibuya Station doon. Pero pinalipat pa rin ako ng Google Maps. So, sunod na lang tayo. Let's go cross Shibuya. Hindi ko na alam kung kailang beses tayo nagka-cross dito. Every time na lang na pumupunta ng Tokyo, talaga pumupunta rito. And mas marami ring bukas na stores kahit na holiday. So, should have gone here na lang. Simula pa kanina. I think mas marami tayong nagawa. Kasi dun sa Ginza. So yun guys, sarado yung Hikiniku. Sayang. Pero anyway, sarado sila hanggang January 2. Ayan, tapos you need to scan yung QR code to reserve. Pero fail. So yeah, fail tayo. Kasi nakalagay sa Google, open siya today hanggang 9 p.m. Pero apparently it's closed. Pero ang hirap niya hanapin wala kasi siyang signage. Ayan, ang dami rin naghahanap actually. Pero dito siya banda. If you go up on this alley, ay makita mo may Hotel Indigo. Tapos yung building na yun. Pero yun, meron na rin naman sa Hong Kong noon. Siguro doon na lang namin na-try ni Love pagbalik. But anyway, hanap na lang ako ng iba. It's not meant to be. I guess, kailangan kasama ko si Love bago ko i-try yun. So I decided na dito na lang sa Gyokatsu Motomura sa Shibuya din. But look at the queue. Ang haba ng pila. Tom goods na ako. So yan. Pero gusto ko kasing magkanin today. I mean, for dinner. So, antayin ko na lang siguro. Hopefully, hindi naman ganun katagal. Meron ako nakitang ramen shop din. Ayan, mas konti yung pila though. So, quite tempted na lumipat na lang. But anyway, medyo malayo-layo kasi to from Shibuya Crossing. Like, mga 7 minutes walk.
Okay, we're now here, finally. Hindi tayo natuloy doon sa Gyokatsu Motomura dahil sold out na daw yung meat nila. But now, yung katabi nito is yung Gyumon Wagyu Ramen. Yan, ito yung halal ramen dito. So, medyo pinipilahan din siya and almost 1 hour din akong pumila for that. Yung in-order ko, buti na lang, meron din silang katsu dito. So, in-order ko is yung set na katsu plus ramen. So, yung Wagyu ramen nila. So, yun yung sikat na binibili dito. Isa tong restaurant na ito dun siya must try dito daw sa Shibuya. So, yeah, I think, it's a redirection. So, since try na natin sa Gyokatsu Motomura last time, this is another experience for us. New experience for us. So, yeah, I'm really excited. And I think, mamaya kwento ko kung magkano. Basta nasa around 5,000 yen yung set na binili ko. And then, nag-add na lang ako ng konti for the cola. Ramen with Wagyu, tapos Gyokatsu. May kasama ng side dish, kimchi, milk pudding, rice, and then just like in Motomura and Kyoto Katsugyu, pwede mong lutuin yung katsu mo. Let's go, let's eat. Finally. Yung Wagyu, yung strip ng beef, di ba? Yum. Try muna natin yung soup. Tingnan natin kung sobrang anghang niya ba or what. Sakto lang yung anghang niya. Hindi overpowering. Buti na lang, level 1 lang yung in-order natin. Yung soup, yung sabaw, yung soup base. Panalo. Sobrang rich ng flavor. Hindi nakaka-overwhelm yun. Sarap ng beef. Nadaling ko si Jam dito next time. Baka magustuhan niya rin to. Pero yun, pwede naman, may choice naman na hindi spicy yung ramen. Pwede rin. Pero sinadjust kasi sa akin yung staff na ito raw yung must try nila rito. Kahit level 1 lang, di ba? Sobrang alam mo na high quality. Ang tender niya. Hindi maganit. Tapos ang nasa mo yung beef. This is something na mauubos ko rin talaga. Right? Kahit na may angkang siya. Parang hindi ako nauumay. At least may bago tayong na-try, may bago tayong na-discover dito sa Tokyo or sa Japan, diba? Gyumon Wagyu Ramen. It's definitely worth the wait. I mean, yung almost an hour na tinambay natin sa labas. Sobrang sulit. So, for dessert and pampatanggal ng umay at anghang, meron sila itong milk pudding with strawberry. Masarap din siya. So yan, kahit, 8:30, meron pa rin queue. So buti na lang, tapos na tayo dyan. 1 hour din tayo halos nag-stay or nag-antay for that. But yeah, it's all worth it. Naka 8,000 pala ako. Nag-sirloin pala ako na beef. Yung kanina, kalaw kasi 5,000. Tapos, well, tama naman. Sirloin naman talaga yan. Tinanong ko kanina, pero parang umuo na lang ako. Diba? Dahil sa gutom na rin. But, yeah, I mean, for me though, sobrang sulit. I would definitely go back and try it again. Siguro, try ko yung hindi spicy na yung ramen. Nasarapan ako dun sa yung katsu nila. Although, walang variety nung sausawan. Kasi parang yung spicy lang na sauce. Yung mayroon, pero plakada pa rin. So yun, Gyumon, halal, Wagyu ramen. Jay, bilib ako doon. As in lahat, like from the appetizer, yung kimchi, yung gyoza, tapos yung mismong katsu, plus yung ramen, and yung dessert. Hindi ako mahilig sa milk pudding, but for some reason, yung strawberry milk pudding na yun,
Pakak. Pakak talaga. So now, ang lamig, giniginaw na ako. Nangangatal na tayo mga ma'am, sir. Pabalik na tayo ng Shibuya Station. Hindi ko pa alam. Feeling ko baka umuwi na rin tayo. I think I might call it a night. Oh, call it a night. Dahil giniginaw na tayo. We're now here, Shintomicho Station. Let's go from Shibuya Station, Hanzomon line. Lumipat lang tayo ng Yorokocho line, then to Shintomicho, tapos dun na malapit yung ating hotel, yung Appa Hotel nga, di ba? Hindi ko pa kasi na-try before, parang laging may load naman, but now, insufficient na yung load pala nitong card na to. Hindi pala to yung ginamit ko kanina. So hindi to yung na-loadan ko kanina for some reason. But anyway, yun, kapag insufficient load, hindi na kayo pwedeng, kapag tinap nyo, hindi na makakalabas kung kulang. So, kailangan nyo mag-recharge. Okay. Hindi katulad sa Octopus sa Hong Kong. Para merong certain amount na pwede ka pang mag-negative. Okay. Dito, as nga, insufficient na amount, hindi ka pwede makalabas. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. So, it's official. We will be wrapping up our first day here in Tokyo. Ganun na. We are done. Well, basically, hindi naman siya full day dahil 1:30 na rin tayo dating dito. Diba? Grabe. Ito na naman. Uuwi na lang eh. May final boss pa. Intense. Grabe siya eh. Wala. Yung kinain natin na ramen at katsu, wala. Burnt. Consider them burnt. Diba? Imagine mo kung meron kang maleta. Tapos ganito ka. Tapos yung kailangan mong akyatin. And be prepared. So yun, sobrang lapit lang. Like 3 minutes na walk. So dun tayo tumawid kanina. Eto, pwede na kayo pumasok dito. 1 block away lang. May entrance na rito. For Appa Hotel, Ginza, Shintomicho Ekimae. Diba? Damn. So yung mga ma'am, sir, no? Dito na naman tayo. Nakauwi na nga tayo ng hotel. So, it's an early night for me dahil hindi rin talaga tayo nakatulog na maayos. Ang buo, like, prior to this flight. Prior to this trip. Kaya yun, babawi na lang muna ako ng tulog dahil bukas, it's another day here in Tokyo. Medyo, ito na yung nakahihintay natin. The reason why we are here, pupuntahan natin yan tomorrow, okay? So yun, papahinga na. I'll call it a day. Again, maraming salamat mga ma'am sir sa pagsama sa atin dito sa ating Tokyo vlog. Kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe. Kapazan. Adios.